Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po, tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ang Senado sa pangunguna po ng Senate President Peter Alan Cayetano. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po ang ating bagong Senate President. Sir, your reaction lang po, merong mga calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganon eh, di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nag-suggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate. But leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Tama. Tama po yung mga kababayan. At ito pa po isang mga kababayan, pakinggan po natin yung impeachment naman po na gagawin po nila sa ating Vice President, mga kababayan. Dahil nga po, under attack ang Senate sa pangunguna po ni Senator Alan Cayetano. Dahil nga po hindi po nila gusto na ang isang Senate President ay hindi po nila mahahawakan sa leeg. Dahil sa dami ng gusto nilang gawing plano, hindi po ba, lalong-lalo po sa seguridad nila, bawat isa, yung mga sangkot sa isang damukal na korupsyong ginawa sa ating bansa na kailangan po pagdating ng panahon ay managot sila isa-isa. Hindi po ba? Ito po mga kababayan, ang sundan po natin para naman po sa impeachment ng Vice President. Sandali lang po. Lagyan ko po ng sounds. Ulitin po natin. Jed, anong inaasahan sa sesyon mamaya dyan sa Senado? Isa sa aasahan mamaya sa sesyon ay ang pagkukonvene ng Senate as an impeachment court. Ito ay matapos formal na matanggap ng Senado yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives nitong nakaraang Miyerkules, May 13 ng gabi. Hindi na patatagalin ng kasalukuyang liderato ng Senado ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, agad na itong isinama sa calendar for ordinary business upang masimulan na ang paghahanda para sa nasabing paglilitis. Binigyang diin ni SP Cayetano na nakapagkasunduan na ng mayorya ng mga senador na i-adopt
o huwag nang baguhin ang kasalukuyang Senate Rules on Impeachment upang maiwasan ang anumang antala sa proseso. Batay sa umiiral na patakaran ng Senado, bago formal na magsimula ang paglilitis ay kailangan munang mag-convene ang mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. At ngayon ang inaasahang convening day. Pangunahing agenda ay ang pagpapanumpa o taking of oath sa tagapangulo o presiding officer. Gayon din sa lahat ng mga senador na uupo bilang mga hukom o senator judges. Para sa kaalaman ng publiko, kung mag-convene ang Senado ngayong araw, hindi pa kailangang pumunta ng House Prosecution Panel, defense team at lalo na ng nasasakdal o respondent dahil ang araw na ito ay nakalaan lamang sa formal na pag-oorganisa ng impeachment court. Matapos maorganisa ang impeachment court, dito pa lamang sisimulan ang mga sumusunod na legal na hakbang gaya ng pagpapadala ng summons, kung saan mag-i-issue ang Senado ng formal na sulat o writ of summons na ipapadala sa Vice-Presidente. Ang respondent ay magkakaroon o mayroong 10 araw mula sa pagkatanggap ng summons upang maghain ng kanyang formal na sagot, habang may 5 araw naman ang prosecution panel upang magsumite ng kanilang tugon o reply. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pinal na schedule ang Senado kung kailan ang unang araw ng mismong paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ela, bukod sa mismong convening day kasama doon sa mga aasahan sa sesyon mamayang hapon ay kung mayroong mga senador o senador na magpapahayag ng kanilang pagtutol o mag-o-object sa pagkukonvene ng Senate as an impeachment court. At bukod dyan, isa pa sa mga issue na inaabangan dito sa Senado ay kung magkakaroon muli ng pagpapalit ng liderato o change of leadership. Ito ay matapos doon sa kaguluhang nangyari dito mismo sa loob ng Senate building noong Miyerkules, May 3. Yan po mga kababayan, yan po ang agenda po sa Senado. Napakarami po nilang gustong gawin sa Senado, lalong-lalo po ang minority. Ang minority po, unang-unang gustong gawing agenda ay palitan po si Senate President Cayetano. Hindi po ba? Yan naman po ay mangyayari kung yan po ipagkakaloob, lalong-lalo po kung may mga senador na handang ipagbili ang kanilang dangal at prinsipyo dahil lang sa maleta, di umano. Hindi po ba? At ito pong pagkukonvene po nila sa Vice President ay sigurado naman yan dahil nga nasa agenda na po ng Senado yan. Kaya nga lang po, hindi na po nila pagtatagalin yan. At talagang kailangan na po nilang tapusin yan, mga kababayan. Dahil una-una ay yung impeachment ng Vice President. Yan naman po politika. Politika po yan. Yan nga po yung sinasabing demolition job. Hindi po ba? At isang damukal na black propaganda nila para po dito sa Vice President. Dahil alam naman po natin kung sino talaga ang mga may kasalanan at isang damukal na ginawa na pagnanakaw sa kaban, yaman, pera ng bayan. Hindi po ba? Na nailagay sa maleta at naideliver sa bawat isa sa kanila. Di umano. Alam po natin yun eh. Dahil mismo po sila may kumakanta, may pumuputak, may pumiyok. Yung isang kumanta at pumiyok, di po ba? Hindi na nila mapauwi. Ayaw na nilang pauwiin yata. Sa dami po ng pera, confidential fund, intel fund, na hawak ng Pangulo, pero hindi niya mapauwi. Pero yung Pilipino, isang Pilipino na sa Pilipinas, gusto niya naman ipatapon. Ganyan po katindi. Pagdating po sa mga Duterte, madali silang umaksyon. Pero pagkadating sa kanila at sila po ang lilitisin, ibang usapan na po yan. Kailangan na ng proteksyon bawat isa. Hindi kaya? Kaya dito po mga kababayan sa impeachment ng Vice President, kung hindi nila mapapalitan si Senate President Senator Cayetano, ay magkakaroon po ng parehas na justice sa Vice President. Lalabas at lalabas po ang ginawa nilang katarantaduhan at kawalangyaan at puro po gawa-gawa, kwento na sinasabing mga ebidensya nila. Dahil mismo ang asawa ng Vice President ay gumawa na po ng aksyon sa mga kawalangyaan at katarantaduhan nila di umano sa mga gawa-gawa po, bintang
sa Vice President at sa kanyang pamilya. Hindi po ba? Dinaan na po sa korte. Korte na po magdidesisyon sa mga ginawa po na kung ano-ano mga kabalbalan. Masira lang po ang Vice President, mga kababayan. At syempre po, dito naman po sa sinasabi ng ating Senate President, hindi nila natibag. Hindi nila natibag ang Senado. At hindi po nila natibag ang bagong Senate President. Dahil nga mga kababayan, napakarami po kasi nilang plano. Dahil alam naman po natin, ang Senate, ang huling resources, lalong-lalo sa mga gusto nila gawin, lalong-lalo proteksyon sa kanilang mga sarili. Hindi po ba? Napakarami po kasi nilang gustong gawin at gusto nilang mahawakan at kontrolin at hawak sa leeg at gawing tuta ang Senado sa pangunguna ng Senate President. Kaya nga sinasabi ni Senate President, gustong gawing tuta, sunod-sunuran sa palasyo, samantalang may separate power sila. Pero gusto nila, hawakan sa leeg para hindi ka matanggal na Senate President. Susunod ka sa Malacanang. Ganun po ba? Si Senate President Alan Cayetano ay handa po siya kahit siya'y mapalitan. Basta wag lang mabuwag ang Senado dahil marami na pong pagkakataon bilang politiko siya ay ganyan din po ang ginagawa sa kanya. Kaya nga po yung sinasabi niya, totoo po yun. Dahil naging Senate President na siya, naging House Speaker pa siya nung panahon po ng pandemya. Kaya nga sinasabi niya, kahit nung panahon ng pandemya, mas matindi po ang crisis na hinaharap ng ating bansa. Pero hindi po sumuko sila. Nagtrabaho po sila para ang bansa at ang mga Pilipino ay matulungan. Hindi po ba naging maayos kahit may pandemya nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Naiayos at hindi naghirap ng ganito ang ating bansa at hindi bumagsak ang ekonomiya ng ganito ang ating bansa at hindi tayo ibinaon sa utang na katulad nito na wala tayong nahita di umano sa mga pinag-uutang nila at isang damukal na issue ng korupsyon, pati ginto, napakialaman pa yata sa Central Bank. Hindi po ba? Yung Maharlika Investment Fund nga, wala tayong balita dyan. Hindi po ba? Wala tayong balita dyan. Diyan sa kanilang itinayo na sinasabing makakatulong ng malaki sa ating ekonomiya at makapagbibigay ng maraming programa. Hindi po ba ang Maharlika Investment Fund? Itinabunan na nila yan. Wala na po sa agenda nila yan para pag-usapan. Di umano. Kaya po dito po sa sinasabi ni Senator Alan Cayetano, hindi natibag ng NBI ang Senado. Dahil nga po, mga kababayan, napakarami nilang gustong gawin. Uulitin po natin, gusto nila kasi baguhin ang saligang batas, number 1. At gusto din nilang kontrolin ang budgeting. Kaya nga nagkaroon ng malawakang korupsyon dahil kontrolado nila ang House at Senate. Kaya nga po, isang damukal na mga insertion ang nangyari, mga allocables at mga unprogram na dala ang pera ni Juan de la Cruz sa isang damukal inilagay sa mga unprogram nila, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga nagkandaleche-leche ang pera ng taong bayan at nalagay sa maleta. Kaya nga gusto nilang gibain dahil higit sa lahat, ang isang agenda na gusto nilang mangyari, ang gusto nila ay mahawakan ang Senate President sa leeg dahil nga po sa pagpapabagsak sa ating Vice President Sara Duterte na hindi na po ito makatakbo bilang Pangulo at matanggal ng Vice President at pagharian na nila ang bansa at wala nang managot sa kanilang lahat sa mga pinagagawa nilang pagnanakaw sa ating bayan. Hindi po ba? Agenda po nila yan dahil halos lahat po sila ay nakinabang. Lalong-lalo po sa House of Representatives. Ilan po ang bumoto sa Vice President na ma-impeach siya sa House? 200 plus. 250 plus. Mga kababayan, ganong karami ang mga nakinabang di umano sa maleta at isang damokal na insertion at mga allocables nila. At siyempre,
para po matabunan ng issue ng kanilang mga MOOE na mga certification lang kailangan. Liquidation by certification. Hindi na kailangan ng resibo. Isang damo ka na pera ng taong bayan. Pinagpapasa-pasaan lang nila. Ganun po katindi. At kahayop at kadidemonyo na di umano pagdating sa pakinabang at pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kasi kung magiging presidente ang vice president, mga kababayan, baka maungkat ang kanilang mga extraordinary at mga resibo. Dahil yan po ang ginawa nila sa vice president. Resibo! Mangyayari po yan. Pag naging Pangulo si Inday, resibo rin ang hahanapin sa kanila. Hindi po ba? Lalong-lalo sa kanilang mga distrito, mga flood control, resibo. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nangyari po sa Senate at tugon ng Senate President Cayetano. Tama po ang ginawa ni Senate President Cayetano na ipagtanggol at ipaglaban ang Senado na hindi mahawakan at maging tuta ng Malacanang. Hindi po ba? Pero hindi pa rin po tumitigil ang minority. Mga kababayan, lalong-lalo po hindi titigil ang Malacanang di umano na wala pong mabuwag o walang makuha dito po sa 13 na bumoto o 12 bumoto kay Senate President Cayetano. Pipilitin po nila yan dahil nga po impeachment ang napaka-importante po sa kanila. Hindi po ba? Pagpapabagsak sa mga Duterte at sa Vice President. Yan naman po ay pinagkakaloob po yan. Kung talagang ipinagkaloob po ng Panginoon na si Inday ay ma-impeach nila at si Senator Alan Peter Cayetano ay matanggal nila bilang Senate President, mga kababayan, syempre po, may kagustuhan na po ng may kapal yan. At konsyensya na po yan ng mga senador. Kung talagang sila'y tunay na lingkod bayan at may pagmamahal sa bansa at may malasakit sa mga Pilipino, hindi po nila gagawin ang magpakatuta sa Malacanang. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Like and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdefena and Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sermani ng North Miami, Florida, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi and saka si Frank Zamora ng California, USA. Shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. At samahan po natin ang maraming dasal at panalangin na tayo po'y gabayan at hindi po pabayaan ang ating bansa na makubkob ng masasamang politiko. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Bye-bye.